Kuya? Kuya? Nasaan ka na, kuya? Calvin, anak! Calvin! Ma! Dito ko nakitang pumunta si kuya eh. Kung bakit ba naman kasi hindi nila ka-basement? Sinasabi ko na yung kasambahay na yun, ma. Huwag ka mag-alala. Nakita kaya niya ang kuya mo? Baka. Nanginginig sa takot kanina eh. Pero binigyan ko ng kalahating milyon para siguradong hindi siya magsalita. Naku! Nasaan na naman ba yung kapatid mo? Ayun! Doon, ma! Kuya! Calvin! Habulin mo, Carlo! Bilis! Kuya! Mami! Ayun! Nasa highway si kuya! Ay, Diyos ko, Carlo! May parating na sasakyan! Baka mamangga ang kuya mo! Kuya Calvin! Calvin! Kuya Calvin! Ako to, si Carlo! Relax! Mahabaging Diyos! Nabangga ang jeep! Carlo, umuwi muna kayo ng kuya mo. Tapos tumawag ka ng tulong. "10:59 in the morning on Monday. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, aaminin ko na wala akong alam dito sa channel nyo noong una. Until my mom listened to one of your stories, yung isa sa 3 kwento ng bounty hunters. Nagustuhan niya yun at mula noon ay pinakinggan na niya lahat ng naka-upload sa channel nyo. Hanggang sa isuggest niya na gumawa ako ng sulat at ipadala sa inyo. Hesitant ako noong una until umubra sa akin ang convincing powers ni Mommy. Ang mga pangalan at lugar sa kwento ko ay sadya kong pinalitan upang maitago ang tunay nilang identity at maprotektahan ang kanilang privacy. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Carlo, bunso sa 2 magkapatid. Ulila na sa ama at ang tanging kasama namin ng kuya ko ay ang aming ina na si Regina. Uumpisahan ko ang kwento ko sa pag-amin na pinanganak kami ni Kuya Alvin na may lahing aswang. At isasalaysay ko sa inyo kung paano namin nagamit ang aming dugong aswang para iligtas ang isang dalaga mula sa isang sindikato, si Jobel. At nangyari ang kwentong ito bandang Oktubre noong taong 2000. Chalaging, namimiss ko na po si nanay. Alam ko. Kahit ako namimiss ko na rin ang ate. Pero wala na tayong magagawa. Wala na sila ng tatay mo. Nagpapahinga na sila. Paano na po ako? Wala na akong kasama pagbalik ko sa probinsya. Kaya nga sinama kita rito sa Maynila eh. Dito ka na maninirahan mula ngayon. Kasama ko at ang mga pinsan mo. Po? Paano po yung bahay namin sa Pangasinan? Babalikan ko naman yon sa mga susunod na linggo. Halika na't may dadaanan pa tayo bago umuwi. Taxi! Mula sa terminal ng bus ay dinala nila Gring si Jobel sa Ermita, Manila. Dahil noon lang nakarating sa Maynila, napahawi kahit paano ang lungkot ng dalaga mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang matapos makita ang iba't ibang mga kulay ng signage ng mga dikit-dikit na establishmento. Habang walang kaalam-alam si Jobel sa panganib na nakaamba sa kanya ng panahon na yun. Wow, Chang! Ang ganda naman dito at mukhang masaya. Ang sexy ng mga babae, oh. Ang gaganda nila. Pati ang mga suot nila. Bakit sila nasa gilid ng daan? Nag-aabang ng customer. Mga waitress po ba sila? Tanga, mga pokpok sila. Pokpok? As in, babaeng nagbebenta ng aliw? Bakit po tayo nandito? Hindi na sinagot nila Gring ang tanong ni Jobel nang huminto ang taxi sa harap ng isang maliit at medyo madilim na daan. Sa dulo noon ay may nakita daw siyang liwanag mula sa poste ng ilaw at ilang kalalakihan. Baba ka na muna, Jubel. Samahan mo ko at may kakausapin lang tayo. Opo. Boss Tiago, Oh, Nagme.
Ang akala ko'y hindi ka na darating. Pasensya na, boss. Na-traffic lang. Dala mo na ba yung ipinangako mo sa akin? Oo naman, boss. Eto, Nagulat si Jobel nang bigla siyang itulak ng malakas ni Lagring papunta sa tinawag nitong Boss Tiago. Nasalo naman siya ng lalaki at nang magtangka siyang lumapit sa tiyahin ay bigla siyang hinawakan nito at pinigilan. Chang, ano to? Anong ibig sabihin nito? mula ngayon, dito ka natitira. Magtatrabaho ka sa kanya. Ayoko dito, Chang. Parang awa mo na. Anong ayaw mo? Naniwala ka talagang kukup-kupin kita? Dagdag palamunin pa kita. Hoy babae, malaki ang utang ng nanay at tatay mo sa akin. Namatay na nga't lahat, hindi pa ako nabayaran. Kaya ikaw ang magbabayad ng naiwan nilang utang. Chang, huwag mo naman gawin sa akin to, Chang. Parang awa mo na. Anong pangalan to? Jobel. Sariwa yan, boss. Walang karanasan. Batang-bata. 16. Mukhang makinis. Maganda itong pamangkin mo at mabango. Yak na masarap ito. Malaking kikitain ko dito sa unang bidding pa lang. Huwag po. Nakikiusap ako. Huwag niyo po akong ibenta. Simula ngayon ay akin ka na. Pagkatapos kang tayaan ng malaki ng customer, saka kita titikman hanggang pagsawaan kita. Maayop kayo! Animal! Paano ba yan, boss? Yung bayad ko. Bayad? Sige, ito. 100,000. Bumaba kami ni Kuya sa kotse at lumapit siya sa akin. Sa katinuro ang restaurant na nasa harap namin. Isang fine dining restaurant. Mula doon ay ilang mga kalalakihan na ang pumapasok. Nauupo sandali sa dining area at matapos ipakita ng waiter ang menu ay saka tatayo ang mga ito at susunod sa waiter. Sigurado ka na ba dito? Oo, kuya. Ito. Talaga sigurado na. Baka naman pumalpak na naman tayo, Carlo. 11 years na tayo naghahanap. Pagagalitan na naman tayo ni Mami kapag umuwi tayo sa Pangasinan na hindi natin dala yung babae. Kuya, trust me. This time, tama na ang nakuha kong impormasyon. O sige, tara na. Mula doon ay pumasok kami sa loob ng restaurant at naupo sa may bakanting mesa. Hindi naman kami naghintay ng matagal at lumapit ang waiter. 2 menu ang binigay niya sa amin. Isang may kasamang pagkain at ang isa para sa mga alak. Kinuha ko ang menu ng alak at tinuro ang whiskey. Umiti sa akin ang waiter at sumenyas na sumunod dito. Anong nangyayari? Basta, makikita mo. Sumunod kami sa waiter at dumiretso kami sa loob ng kitchen. Hanggang sa huminto ito sa harap ng isang stainless steel na malaking pinto na mukhang refrigerator. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan niyon at bumungad sa amin sa loob ang isang malaking lalaki. Inabot ko sa kanya ang 2 ticket at binuksan din ito ang isa pang stainless steel na pinto. Anong lugar to, Carlo? Sikretong nightclub to. Para sa mga lalaki mayayaman. And I'm talking about millionaires. At ayun siya, kuya. Si Jobel Salonga. Ang pinapahanap ni Mami. Anong nangyayari dito? Pagpasok namin sa loob ay bumungad sa amin ang isang babae na nakaupo sa isang magandang upuan sa stage. May suot na makinang na maskara sa mga mata, habang ang mga kalalakihan ay isa-isang tinaas at hawak nito mga numero at tumataya. Tama, Madam Venus, doon sa club na yon, mga babae ang binibid at hindi mga mamahalin na painting o antigong bagay. Magsisimula ng bidding nila sa 200,000. Depende sa babae kapag sikat sa mga customers.
Umaabot pa sa milyon ang bidding. What the hell? I know, right? Nakakapanginig ng laman ng mga ganitong lalaki. Kung makataya doon sa mga babae, parang walang babae sa pamilya nila. May mga namumukhaan ako sa kanila. Tama ang hinala mo, kuya. Ang mga pumupunta dito, madalas ay mga kilalang businessmen. May mga politiko pa nga eh. Yung iba, artista. Kaya pala tagong-tago ito. Legal ba ang operation nito? Malamang hindi. Kaya nga nakatago sila eh. Plus, yung mga babae nila dito, mostly, biktima ng human trafficking o kidnapping. Hanggang sa huminto kami sa paglalakad at napatingin sa babae na nasa gitna ng stage. Sa likod ng maskara, nakita namin na umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Bata pa siya noong huli kong nakita, pero isang araw ay bigla silang nawala ng tiyahin niya sa ospital. Mula noon ay pinahanap na siya ni Mami. Ngunit nakakalungkot na dahil makalipas ang 11 taon na paghahanap namin sa kanya, sa ganitong lugar namin siya natagpuan. Umiiyak siya. We came at the right time, kuya. Kung sino man ang mananalo dito sa bidding, siya ang mag-uuwi sa babae at pwede niyang gawin ang kahit ano sa kanya. Napakahayop. Kung sino man ang may-ari nito. Santiago Salva o mas kilalang Boss Tiago. Papatayin ko siya. Hindi ka pwedeng magpalit ng anyo dito, kuya. Pagkasabi ko noon ay biglang humawak ng mahigpit sa akin si Kuya. Nanlaki ang mga mata ko at unti-unting humahaba ang mga kuko niya. Nataranta na tumingin ako sa labas ng mataas na bintana at doon ko nakita na bilog ang buwan. Oh shit, kabilugan pala ng buwan ngayon. Ay, nawala sa isip ko. Tulungan mo ako magtago, Carlo. Doon sa VIP room, kuya. Bilis. Doon ako nagpa-reserve. Mabuti na lang at malakas ang tugtog sa labas ng VIP room, kaya't hindi napansin ang malakas na lagabog sa loob ng inupahan kong kwarto. Habang nakadungaw ako sa ibaba ng stage, mula sa interior balcony ng club, napakunot noo ako nang makitang biglang tumayo si Jubel at tumakbo pababa ng stage. Nagmamadali rin akong bumaba at mula sa hagdan ay narinig ko na nakikipagtalo ito kay Tiago. Hinubad niya ang maskara at napatitig ako sa mukha ni Jubel nang makita ang kagandahan nito. Saan ka pupunta? Ayoko na dito. Pakawalan mo na ako, Tiago. Mahigit 10 taon ka na nakinabang sa akin. Tama na. Huwag kang maarte. Bumalik ka doon. Ayoko na! Hanggang kailan mo ako ibebenta sa kanila? Kung hanggang kailan ko gusto. Dahil sa malakas na sampal ni Tiago kay Jubel, tumama ang ulo nito sa kanto ng pader. Dahilan para magdugo ang noo nito at mawala ng malay. Maging si Tiago ay nagulat sa nangyari at agad dinaluhan ng babae. Nalinti ka na. Ang arte mo kasi. Ha? Sino? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Kuya! Gulat akong napalingon sa kanya at nakita ko na ganap na itong aswang. Kabaliktaran sa itsura ni Kuya na gwapo. Katawan man ng tao, pero kapag nagiging aswang ito ay nakakapangilabot ang itsura ng mukha ng kapatid ko. Malaki at itim ang mga mata at maliliit na puti ang kanyang balintataw. Matalas ang kanyang mga ngipin at ang mga kuko sa kamay at paa ay mahahaba at mas matulis pa sa ordinaryong patalim. Biglang napaatras si Tiago at mga tauhan nito sa takot. Ang mga kagaya mong mas masahol pa sa isang gaya ko ay walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Babalik ko! Kuya! Nagulat ako nang mabilis nitong nilapitan si Tiago, sabay sinaksak ito sa tiyan. Gamit lang ang matalas nitong mga kuko. Mula doon ay hiniwa nito ang tiyan ng lalaki pataas hanggang dibdib.
Lumuwa ang mga laman loob ni Tiago at kumalat ang dugo nito sa sahig. Nagsigawan sa takot ang mga tao doon at nagkagulo. Pagkatapos nagtakbuhan ng mga ito palabas. Dahil nagulat din ako sa ginawa ng kapatid ko, natulala na lang ako. Kunin mo na siya. Oo, kuya. Nang sunod-sunod kaming barili ng mga tauhan ni Tiago, ay mabilis akong dumapa at nilapitan si Jobel. Tumakbo si kuya sa mga lalaking bumabaril sa amin at mabilis na sinaksak ng matalas nitong kuko ang mga ito. Nang matapos ay halos maligo ng dugo si kuya nang lumapit sa akin. Halika na. Bilis, kuya. Ako nang bahala sa kanya. At hihintayin ka namin sa likod. Kunin mo na ang kotse at doon mo kami puntahan. Sige. Hello, Ma? Calvin, nakuha niyo ba siya? Yes, Ma. Ligtas na siya. Dinala lang namin siya sa ospital nung maklear siya ng doktor. Saka namin siya nilabas ng ospital. At natutulog siya ngayon. Kumusta ang lagay niya? Wala naman daw dapat alalahanin, sabi ng doktor. Mabuti kung ganon. Ikaw, iho. Full moon ngayon. I'm okay, Ma'am. Inabot ako doon sa club. Napatay ko si Tiago at mga tauhan niya. Bumalik ako sa dati pero... nakakaramdam ako ng gutom. Nararamdaman ko. Magpapalit na naman ako ng kanyo. Konting tiis lang, kuya. Malapit na tayo sa bahay. Matapos sa mahigit kumulang na 4 na oras na biyahe mula Maynila, papasok pa lang kami sa malawak na bakuran ng bahay namin. Biglang lumiyad si Kuya Calvin at umangil ng malakas. Nabitiwan nito ang phone at bigla kong binilisan ng takbo papasok ng bakuran namin. Nang muling magpalit ito ng anyo, bigla nitong inabot si Jobel na walang malay na tulog sa likod ng sasakyan. Huwag, kuya! Huwag! Mami! Tulong! Anak! Calvin! Bilis! Dito tayo! Anak, makinig ka sa mami, please! Pinagtulungan namin ilabas si kuya ng kotse. Katulong ang pinagkakatiwalaan naming caretaker na nakakaalam ng lihim ng aming pamilya. Mula doon nagdinala namin sa basement si kuya at doon kinulong. Panginoon, hanggang kailan maghihirap ang anak ko ng ganito? Anong pagkakamali ang ginawa ko para magdusang maging ang anak ko? Nang umagang iyon, nagising si Jobel sa isang estrangherong silid. Agad siyang bumangon at lumingon sa paligid. Ang kwento niya sa akin, para daw hotel ang kwarto sa ganda. Pero sa kabila nito, nakaramdam siya ng takot matapos bumukas ang pinto at pumasok doon si Mami. Gising ka na pala. Kumusta ang tulog mo? Sino kayo? Kayo ba yung katulong ng matandang mayaman na nanalo sa bidding sa club? Hindi, Iya. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Malaya ka na. Ako nga pala si Regina at narito ka sa bahay ko. Ha? Ligtas? Paano? Ano bang nangyari? Naalala ko na sinampal ako ni Tiago tapos nauntog ako sa pader. Nawalan ka daw ng malay, sabi ng mga anak ko. Mga anak mo? Sila ang nagligtas sa'yo. Talaga po? Paano po nila ako naitakas kay Tiago? Naku ma'am, aalis na po ako dito. Tsaka na mahanap ako ni Tiago. Baka madamay pa kayo. Relax, Iha. Unang-una, malayo ka na sa Maynila. Narito ka na sa kinalakan mong probinsya. Pangalawa, wala na si Tiago. Patay na siya. Hindi ka na niya masusundan o guguluhin pa. Ha? Patay na si Tiago? Sigurado po kayo? Pero paano? Nagkagulo daw sa club kung saan ka natagpuan ng mga anak ko. Tapos napatay si Tiago. Kaya sinamantala nila at tinakas ka. Totoo po bang sinabi niyo? Oo, Iha.
Sa labis na tuwa ni Jubel ay napayakap siya kay Mommy at umiyak. Maya-maya ay lumayo ito at nginitian si Mommy. Pagkatapos ay inabot kay Jubel ang mga bagong damit na pamalit nito. Oh, maligo ka na at narito ang damit mo. Kapag tapos ka na mag-ayos, lumabas ka dun sa dining para makapag-almusal ka. Mamaya lalabas tayo para mamili pa tayo ng mga gamit mo. Opo. Abay, narito na pala si Jubel. Bilisan mo at pumarini ka nang makakain ka na rin. Doon kami sabay-sabay na lumingon. Bumilis ang pintig ng puso ko nang makita ang natural nitong kagandahan. Nakaligo na ito. Walang makeup at simple ang suot nitong bestida. Mas lalong tumingkad ang ganda ni Jubel. Nahihiya itong ngumiti sa amin, pero agad kong napansin na kay Kuya na Paco ang tingin nito na sa mga sandaling iyon ay nakatitig din dito. Jubel, maupo ka. Kumain ka, huwag ka mahihiya. Salamat po. Sila pala ang mga anak ko. Ito si Calvin, ang panganay ko. At siya naman si Carlo, ang bunso. Kumusta ka na? Masakit bang ulo mo? Yun bang nauntog? Wala to. Malayo sa bituka. Salamat pala sa pagligtas niyo sa akin mula kay Tiago. Mahigit 1 dekada na akong naroon. Kahit ilang beses ko nang sinubukang tumakas na hanap nila ako. Pero bakit niyo ba ako iniligtas? Anong kailangan niyo sa akin? Wala kaming kailangan sa'yo. Ang totoo, mahigit 10 taon na rin kitang pinahahanap. 10 taon? Matali kong kaibigan si Leticia, ang nanay mo. Ninang mo ako. Wala ka pang mahalay ng maaksidente kayo. Minsan ka na niyang inihabilin sa akin. Sabi niya kung sakali may mangyari sa kanilang mag-asawa, huwag daw kitang pabayaan. Ang nanay ko. Oo, Naalala ko, nung gabing maaksidente kami, habang sakay ng jeep, may mga taong nagdala sa amin sa ospital. oo, tama. Kami yun ang mga anak ko. Maraming salamat po, ma'am. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Iha, it's Ninang. Tawagin mo akong Ninang. Dahil mula ngayon, magiging parte ka na rin ng pamilya. Salamat po. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang kanina lang hinaroon ako sa stage habang nagbibid sa akin yung mga customers sa club. Tapos ngayon nandito na ako. Huwag mo na balikan yun. Dito, kasama namin. Makakapagbagong buhay ka na. Salamat ulit. Anyway, Mami, mauna na ako at baka malate ako sa office. Jewel, kita na lang tayo mamaya. Sige, ingat. Siya nga po pala, Ninang. Yung bahay po namin, nandun pa po ba sa dati? Oo, Iha. Naroon pa pero ikinalulungkot ko. Binenta pala yun ng tiya Lagrin mo doon sa mayaman na dati pang may interes sa bahay at lupa nyo. Ang sabi sa amin ng mga kapitbahay mo, hindi daw yun ipinagbibili ng mga magulang mo. Pero noong nasa ospital ka, bigla niyang binenta. Napakawalang hiya niya. Ang buti na rin pala na ganun ang nangyari sa kanya. Hayaan mo. Subukan natin kung mababawi pa natin. Nga pala, may mga mahalagang gamit akong naiwan dun sa tinutuluyan ko sa club. Pwede pa kaya nating makuha yun? Sige, Iha. Kami nang bahala doon. Salamat po. Matapos ipamili ni Mommy si Jubel ng mga damit niya, ay dumiretso sila sa sementeryo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit 10 taon, nakadalaw si Jubel sa puntod ng mga magulang. Nay, nandito na po ako. Sorry po kung ngayon lang ako nakadalaw. Si Tialagrin po kasi. Mahabang kwento po. Sa susunod ko na lang sasabihin. Ang importante, nakabalik na ako dito. Leticia, natupad ko na yung pangako ko sa'yo. Nahanap ko na rin siya. Ang linis po ng puntod nila. Kayo po ba'y nag-aalaga dito? Oo.
Alaga ito sa linis dahil mabilis tumaas ang mga damo dito. Ninang, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng utang na loob ko sa inyo. Huwag mo nang isipin yon. Ay, siya nga pala, ano nang balak mo? Nakatungtong ka ba ng college? Hindi po eh. High school lang pong natapos ko. Nakapag-enroll ako noon bago mangyari ang aksidente. Tapos yun, bigla akong isinama ni Chang sa Maynila. Naalala mo ba? Naroon ako nun sa ospital. Opo, naalala ko na. Naalala ko rin na bigla na lang akong nilabas ni Chang sa ospital. Ang akala ko iuwi niya ako sa bahay pero dumiretso kami sa bus terminal. Hindi siya nagpaalam sa akin, Jobel. Ang totoo, itinakas niya sa ospital ng araw na yon. Kung saan-saan ka namin hinanap. Kaya pala kahit nabalik na rin namin ang buong Pilipinas kakahanap sa'yo, ay hindi ka namin matagpuan. Pinenta ka pala niya at itinago ka ng isang sindikato. Hindi po nila kami pinapalabas doon. Kung lalabas man kami, kasama yung mga customer o kaya mga tauhan ni Tiago. Napakawalang hiya ng tiyahin mo. Ano na nga palang nangyari sa kanya? Pati siya hinahanap namin pero hindi rin namin makita. Wala na po si Chalagring. Nung gabing dinala niya ako kay Tiago, inakala niya na babayaran siya ng 100,000 piso. Pero sa halip na pera, bala ang binayad sa kanya. Binaril siya ni Tiago ng gabing yon sa ulo. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa bangkay niya pagkatapos noon. Ang bilis ng karma niya. Pero kapalit naman noon ay ikaw. Pero tapos na yon. Ang mahalaga ay makakapagsimula ka na ulit. Sabihin mo sa akin kung saan school ka nag-enroll noon. Baka kakilala ko yung may-ari at mailakad kita. Sige po. Halika na. Kailangan na nating umuwi. Iiwan muna kita sandali sa bahay. At kailangan kong sumunod kay Carlos sa opisina. Opo. Inatid lang ni Mommy si Jobel sa bahay. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Matapos daw ayusin ang mga pinamili, lumabas daw ng kwarto si Jobel at nagpunta sa kusina kung saan natagpuan si Manang Vera. Jobel, nagugutom ka ba? Gusto mo bang magmerienda? Ay, hindi po. Magtatanong lang po sana ako kung may maitutulong ako dito. Naku, iha. Kaya na namin to ni Jopay. Ang mabuti pa maglakad-lakad ka dun sa garden. Presko dito at masarap pagpahangin. Nakita mo naman ang mga tanim ni Ma'am. Ang gaganda. Nakakaya naman po kasi na wala akong gagawin habang nandito ako. Jobel, hindi ka dinila dito ni Ma'am para maging kasambahay. Parang anak ka na niya kaya huwag kang mahihiya. Salamat po. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Opo. Kumusta ka naman dito sa bahay? Komportable ka ba? Medyo nahihiya pa pero komportable naman. Ang sarap nga ng tulog ko eh. Parang yun na yata ang pinakamahimbing kong tulog sa loob ng maraming taon. Pwede mo ba akong kwentuhan ng mga nangyari sa'yo? Habang hawak ka ng mga sindikato. Kung okay lang. Pero kung hindi ka komportable pag-usapan, maiintindihan ko. Ayos lang sa akin. Kailangan ko rin namang harapin ang totoo eh. Mula nang mapunta ako kay Tiago, kung sino-sino ng lalaking gumamit sa akin. Nung unang beses niya akong pinabid sa mga customer, may tumaya sa akin ng 2 milyon. Dahil bata pa ako noon at walang karanasan. Isang matandang manyakis ang unang gumahasa sa akin. Pagkatapos nun, binalik ako ng customer sa club. Si Tiago naman ang gumahasa sa akin. Paulit-ulit hanggang sa magsawa siya. Pinasa pa niya ako sa ibang tauhan niya. Pagkatapos ay pinabid niya ulit ako mula noon gabi-gabi. Halos mabaliw ako noon. Pero nilabanan ko yung lungkot ko. Sa halip na magmukmok, nagtiis ako. Sumabay ako sa agos. Hanggang sa hindi ko namalaya na lumipas na palang 10 taon. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako nasanay. Gabi-gabi matapos akong gamitin ng kung sino-sinong lalaki.
umiiyak pa rin ako. Minsan na kini-question ko ng Diyos kung bakit niya hinayaan na masadlak ako sa ganung buhay. Hindi ko maintindihan. Ako rin. Minsan nagtatanong din ako sa Diyos kung bakit niya hinayaan na maging ganito ako. Anong ibig mong sabihin? May sakit ka ba? Oo. Sakit na hindi ko alam kung may lunas pa ba o baka mamatay na ako dito. Malay mo naman. Hindi natin masabi. Pero alam mo, sa tinagal na panahon na nagtanong ako sa kanya, ang tanging sagot lang na binigay niya sa akin sa paglipas ng mga taon ay bakit hindi? Bakit hindi ikaw? Doon ko na-realize na oo nga no. Naisip ko na hindi ko man maintindihan ngayon, hindi ko man makuha ang sagot sa tanong ko. Pero yung thought na naranasan natin ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, malaki ang tiwala niya na kaya natin tong lagpasan. Dahil tiwala siya na we're strong enough to overcome. Gaya mo, Jubel, hindi lahat ng babae kaya ang dinanas mo. Baka yung iba, nagpakamatay na sa sobrang depress at trauma. Totoo. Halos lahat ng babaeng dinadala doon. Matapos lang ang ilang araw, natatagpuan na silang patay sa kwarto. Kung hindi nagbigti, naglason o kaya naglaslas. May ilan pa nga na ng agaw ng baril at binaril ang sarili. Pero ikaw, heto, buhay. Kasi deep inside, naniwala ka na makakalaya ka pa rin. Maraming bagay dito sa mundo ang naghahanap ng kasagutan. But you just have to trust God. Thank you, Calvin. Gumaan ang dibdib ko sa sinabi mo. Calvin! Jubel! Pumarito kayo at magmerienda. Halika, kain tayo. Ay, Calvin, nasa linya ng telepono si Carlo. Kakausapin ka daw. Sandali ah. Okay, sige. Manang Vera, maya-maya po, pwede akong lumabas. Pupuntahan ko lang po yung dati naming bahay. Ha? Naaalala mo ba yun? Oo naman po. Abay, sige. Kaya lang, iha. Wag na wag kang magpapagabi, ha? Opo. Huwag niyo na lang pong sabihin kina Ninang Regina at Calvin. Baka kasi samahan pa nila ako eh. Nahihiya na ako at masyado na silang naaabala. O siya, sige. Basta't mangako ka na bago dumilim ay nandito ka na sa bahay. Opo. Ang kwento ni Jubel sa akin, nang dumating siya sa dati nilang tinitiran, agad itong nakilala ng mga dating kapitbahay at kaibigan niya. Nagkwento daw siya sa mga ito nang nangyari sa kanya noong dalhin nila Gring sa Maynila. Dahil doon ay hindi na namalaya ni Jubel ang oras at madilim na nang magpaalam siya sa mga ito. Habang naglalakad, hindi naman daw siya nakaramdam ng takot. Sa katunayan, magaan ang kanyang bawat hakbang at masaya dahil muli niyang nakita ang mga kaibigan. Pero hindi nagtagal. Ang saya na yon ay biglang napalitan ng takot ng Sino yan? Tao po? May tao ba dyan? Ay, Mariusak! Ibon lang pala. Ang takot ko. Makapagmadali na nga. Baka pagalitan ako ni Nina. Ang sabi ko pa naman, hindi ako magpapaabot ng gabi. binilisan ni Jubel ang paglalakad hanggang sa maya-maya ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Mula sa likod ay narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa. Nakaramdam siya ng kilabot nang umihip ang malamig na hangin at marinig ang nakakatakot na tunog ng paghinga ng isang halimaw. Panginoon ko, may sumusunod yata sa akin. Mas binilisan ni Jubel ang paglalakad
hanggang sa halos tumakbo na siya. Biglang nanginig ang kanyang katawan sa takot dahil habang mas bumibilis ang mga hakbang niya, ganun din ang naririnig niyang bilis ng mga yabag ng kung sino man ang nakasunod sa kanya. Nang marinig iyon ni Jubel ay doon siya huminto at lumingon. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita kung ano, hindi sino ang nakasunod sa kanya. Isang aswang. At ang sandaling yon ang nagpaalala sa kanya ng gabing mangyari ang aksidente. Biglang naalala ni Jubel ang nakita niya bago tumawid ang jeep na sinasakyan nila. Ang aswang nakapareho ng itsura ng nasa harap niya ngayon. Ikaw! Ikaw ang dahilan kaya namatay ang mga magulang ko! Nang tumakbo palapit sa kanya ang aswang, ay mabilis tumakbo palayo si Jubel. Nang makakita ng putol na sanga ng kahoy sa daan, dinampot niya yon at nagpatuloy sa pagtakbo. Hanggang maabutan siya ng aswang at masunggaban sa leeg. Tulong! Hindi mo ako mapapatay gaya ng ginawa mo sa mga magulang ko! Demonyo ka! Samantala ng mga sandaling iyon, ay nasa kotse na kaming mag-ina at kasalukuyan na nag-aalala. Binilisan ko pa ang pagmamaneho habang abala si Mami sa pagtingin sa labas para sipatin si Jubel. Ayun siya! Sabi na narito na naman siya. Agad kong hininto ang kotse at nagmamadali kaming bumaba, dala ang baril na may espesyal na bala na yari sa tansong metal. Naabutan namin si Jubel na nakahiga sa daan habang nakasakay sa kanya ang aswang. Sinusubukan itong kagatin si Jubel pero nanlalaban siya at ginawang pangdepensa ang sanga ng kahoy na hawak nito. Kaya nagmadali akong asintahin ang aswang at nagpaputok. Bitiwan mo siya! Umalis ka na! Bago pa kita mapatay! At huwag na huwag ka nang babalik dito! Matapos kaming angilan ng aswang at nagtangka itong sumugod sa amin, mabilis ko siyang pinaputukan malapit sa paa ng 3 beses. Tinamaan ulit ito sa dibdib. Doon pa lang nagmamadaling umalis ang aswang at sumuot sa loob ng masukal na gubat. Jubel, ayos ka lang ba? May sugat ka sa braso. Ayos lang po ako. Halika at umuwi na tayo para magamot na natin yan. Pagdating sa bahay ay si Mami mismo ang gumamot sa sugat ni Jubel, habang ako naman ay naghihintay at nanonood lang sa tabi. Bahagya akong lumingon sa kusina at nagkatinginan kami ni Manang Vera nang mula doon ay marinig namin ang malakas na kalabog mula sa basement. Sumenyas ako sa kasambahay at agad nitong nakuha ang ibig kong sabihin. Bumaba ito sa basement at maya-maya ay tumahimik ang paligid. Ano yung parang narinig ko na maingay? Wala yon. Baka sa labas lang. Ninang, pasensya na po kayo kung lumabas ako. Nagpaalam naman po ako kay Manang Vera. Yun lang po. Napasarap kasing kwentuhan namin ng mga kaibigan at dati kong kapitbahay. Nagulat na din po ako na madilim na pala. Huwag mo na isipin yon, Jubel. Ang mahalaga ay ligtas ka at mababaw lang tong sugat mo. Mabuti at nakalmot ka lang ng aswang at mababaw lang ang natamo mong sugat. Ang iwasan mo ay ang makagat ka dahil may ibang aswang na malakas ang kanilang laway at maaari kang maging aswang din. Naalala ko na po. Ang alin? Nung gabing yun na maaksidente kami, mabilis ang takbo ni tatay dahil mataas ang lagnat ko noon. At papunta kami sa ospital. Bago tumaob yung jeep namin, may nakita akong aswang na nakatayo sa gitna ng daan. Inakala ni tatay na tao yon at iniwasan niya ito. Doon na tumaob ang jeep na sinasakyan namin. Hanggang sa bumangga kami ng malakas sa malaking puno. At ang aswang na yon, kamukha niya ang aswang na naging dayna ng aksidenteng pumatay sa mga magulang ko. Nagkatinginan kaming lahat doon at pasimpleng bumawi ng tingin si Mami kay Jubel at huminga ng malalim. Sinundot ako ng konsensya ko pero hindi ako nagpalata. Sa halip ay naupo ako sa tabi ni Jubel para damayan siya sa lungkot na nararamdaman. Paano ka nakakasiguro? Naaswang nga iyon. Ikaw na rin na nagsabi na nilalagnat ka noon
Nung natapatan siya ng ilaw ng sasakyan, kitang-kita ko ang mukha niya. Ang mahalaga, Jubel, ligtas ka na. Huwag mo nang uulitin na magpapaabot ka ng gabi sa labas, ha? Opo, Ninang. Pasensya na po ulit. Kumain ka na ba? May dala pala akong pasalubong sa'yo. Binili ko sa paglabas ko sa office. Hindi pa nga eh. Oh, kain na tayo. Sabay na tayo. Nasaan pala si Calvin? Parang hindi ko pa siya nakita mula kanina pagdating natin. Ha? Ano? Umalis si kuya eh. May pinuntahan. Baka bukas pa ng umaga ang uwi yun. Okay lang ba siya? Nabanggit niya sa akin na may sakit daw siya. Okay lang si Calvin. Huwag mo siyang alalahanin. Carlo, kumain na kayo. Lumipas ang mga araw at tuluyang naging komportable si Jubel sa amin. Para na siyang parte ng pamilya at sa pagdating niya ay parang biglang nagkaroon ng kulay ang madilim naming mundo. Lumabas ang totoong ugali ni Jubel. Masayahin, puno ng buhay, malambing, maasikaso. Kaya naman habang tumatagal na nakakasama ko siya at nakikilala, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Pero hindi ko alam na pareho pala kami ni Kuya. Manang Vera, nasan po si Jubel? Naroon sa study room at nagbabasa. Pinaghahandaan daw niya yung pagpasok niya sa kolehiyo. Abay, excited na excited eh. Talaga po? Sige po, puntahan ko muna siya. Uy, mukhang natuto ng umibig ang panganay namin. May pabula-bulaklak ka pa ngayon. Ngayon lang yata kita nakitang pagbibigay ng bulaklak sa ibang babae maliban sa mami mo. Si Manang naman no. Nakita ko lang po ito sa bayan. O siya, sige na nga at puntahan mo na si Jubel. Pagpasok ni Kuya sa study room, doon niya kami naabutan habang pinapaliwanag ko kay Jubel ang hindi nito maintindihan sa binabasa. Halos sabay kaming tumingin kay Kuya bago bumalik ang tingin ko kay Jubel. Kitang-kita ko kung paano nagningning ang mga mata niya pagkakita kay Kuya Calvin. Iba ang ngiti at tingin niya kay Kuya. Calvin, kanina ka pa dumating? Ngayon lang. Hinahanap nga kita kaagad eh. Mukhang busy kayo ah. Hindi naman. May pinaliwanag lang ako kay Jubel. Ano yan? Ba't may bulaklak ang dala? Para sa kanya. Akin? Oo, para sa'yo. Nakita ko kasi yan sa bayan. Nagandaan ako. Ang lalaki kasi ng mga roses eh. Tsaka itong stargazers. Ang ganda naman. Salamat, Calvin. Ngayon lang may nagbigay ng bulaklak sa akin. Walang anuman. Tapos na ba kayo? Oo. Tara, Jubel. Labas tayo. Lakad tayo dyan sa labas. Sige. Ikaw, Carlo, sama ka? Hindi na. Dito na lang ako. Parang nilalamukos ang puso ko nang makitang excited si Jubel na sumama kay Kuya. Masayang masaya ito na tinanggap ang mga bulaklak bago lumabas doon sa study room. Kung bakit ba naman kasi napakatorpe ko. Hindi ko rin agad naisip bigyan siya ng bulaklak. Ayan, naunahan tuloy ako ni Kuya. Palabas na rin ako sa kwarto na yon nang marinig ko mula sa labas ang isang pamilyar na tinig na kahit kailan ay ayokong marinig. Teka, sino itong babae to? Tito, si Jubel po. Pinaanak ni Mami. At anong ginagawa niya dito? Dito na po siya nakatira. Hindi na kayo nadala. Ang hilig niyo magtiwala sa mga taong hindi niyo kilala. Paano kung magnanakaw yan? Tito, huwag niyong babastusin ng ganyan si Jubel. Mawalang galang na ho, sir. Maaaring galing ako sa hirap, pero hindi ako magnanakaw. Pinalaki akong marangal ng mga magulang ko. Matapang kang babae ka.
Tingnan ko lang kung hanggang saan yung tapang mo. Kapag nalaman mo na, Melchor, narito ka pala. Regina, mabuti at narito ka na. Palisin mo itong babaeng ito at may pag-uusapan tayo. Calvin, may pupuntahan ba kayo ni Jubel? Sige na, ipasyal mo na siya sa labas. Kami na ni Carlo ang bahala dito. Yes, ma. Halika na, Jubel. Nang makaalis ang dalawa, ay saka namin hinarap si Tito Melchor. Nagulat ako nang biglang sinampal ng malakas ni Mami ang kapatid ng daddy ko. Nagalit ang lalaki at narinig namin ang malaaswang na angil mula sa kanya sabay hablot sa leeg ni Mami. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Tito. Kung may nakuha man ako sa ama ko, hindi man ako magpalit ng anyo gaya ni Kuya, may taglay akong kakaibang lakas gaya ng aswang. Kaya nagawa kong alisin ang kamay ni Tito sa leeg ni Mami at pisilin iyon ng mariin. Don't you ever lay your hands on my mother again. Ginagalang kita dahil kapatid ka ni Dad. Pero ibang usapan kapag sinaktan mo ang mami ko. Masyado kayong suhil! Lalo ka na Regina! Hanggang ngayon ay itinatanggi nyo pa rin ang katotohanan! Ano pa bang gusto mo? Naghihirap na si Calvin dahil sa sumpa ng pamilya mo. Nahihirapan ang mga anak ko, naiintindihan mo ba? Regalo, Regina. Isang regalo ang pagiging aswang, hindi sumpa. Kaya kayo nahihirapan dahil ayaw ninyong tanggapin ang totoo. Dahil likas na sa'yo ang pagiging masama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. At alam ko na ikaw rin nagtangka na patayin si Jubel ng gabing yon. Hindi na kayo dapat nakialam. Mamamatay di naman ang babaeng yan. Mas mabuti pang pakinabangan ko na lang. Wag na wag mong gagalawin si Joven. Dahil baka makalimutan ko na kapatid ka ng tatay ko. Huwag gagalawin. Bakit? Nire-reserva nyo ba kay Calvin? Hindi kayo magkatulad ni Kuya. Hindi siya kailanman kumain ng tao. Bueno, pumunta ako dito hindi para makipagtalo. Naparito ako para pag-usapan ang nalalapit na karawan ng yumaong lolo mo, Carlo. Sa darating na eklipse, kayong dalawa na lang ng pamilya ang hindi paganap na aswang. Naiinip na ang pamilya natin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kung yan din lang ang sasabihin mo, hindi ko ipagpapalit ang pananampalataya ko sa Diyos para maging isang aswang. Kung ang asawa ko walang nagawa para kumbinsihin ako, mas lalong wala kang magagawa. Hindi kami matutulad sa'yo. Kahit kailan. Hindi ko na naisin na maging demonyong gaya mo. At huwag na huwag kang babalik dito sa pamamahay ko at mag-aastang hari. Hindi mo bahay ito at hindi ka welcome dito. Hala sige, layas! Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamatigas ninyong dalawa. Samantala naglakad-lakad ang dalawa hanggang sa makarating sa kawayanan kung saan malapit na rin sa ilog. Inalalayan ni Kuya si Jubel sa mga kamay habang bumababa sa mabatong daan papunta sa mababaw na parte ng ilog. Ang ganda talaga dito sa atin, no? Kahit na may aswang, hindi ko pa rin ipagpaparito sa Maynila. Nung lumipat kami dito, kamamatay lang ni Dad. Dati ayoko dito kasi napakatahimik. Malayo sa kinalakihan naming buhay sa Maynila. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, binago ko ng kalikasan. Mas naging kalmado ko. Bumagal ang oras. Dati parang ang bilis lahat ng nangyayari. Sana lang mawala ng mga aswang dito sa atin. Para hindi na nakakatakot na lumabas lalo sa gabi. Naniniwala ka ba na may mabait na aswang? Hindi ko alam eh. Pero di ba kaya nga sila aswang dahil kampo ng dilim? Masama? Ang alam ko, may mga aswang na mababait. Sila yung mga walang choice kung hindi maging aswang kasi pinanganak silang ganun. Siguro nga, meron. Pero yung humabol sa akin, nakakatakot talagang itsura. Siya nga pala. Pasensya ka na sa inasal ni Tito Melchor. Ganun talaga yon. Akala mo kung sino.
Naku, hindi ako masisindak ng mga gaya niya. Mas marami pang masasama ang ugali sa kanya na nakilala ko nung nasa club pa ako. Sadista pa nga eh. Hanggat maaari nga, ayaw namin siya pumupunta dito eh. Galit si Mami sa kanya dahil nakikialam si Tito sa buhay namin. Daig pa nga si Ninang kung makapagsalita. Grabe makapagmata ng kapwa. Tara, lusong tayo sa tubig. Hinubad nila ang tsinelas at saka lumusong sa mababaw na parte ng ilog. Nagtawanan ng dalawa nang maramdaman ang lamig ng tubig. Pagkatapos ay parang mga batang naglaro doon. Ayon kay Kuya, nung nagkwento siya, pakiramdam daw niya ay parang pinagtagpo sila ng tadhana ni Jobel. Two broken souls. Dalawang taong dumaan sa madilim at malupit na pagsubok ng buhay. Pero sa kabila ng hirap na pinagdaanan, naroon pa rin sila at patuloy na lumalaban. Habang naglalaro sa ilog, para daw may parte sa kanilang pagkatao ang nahilom ng mga sandaling iyon. Ayoko na, Calvin! Basang-basa na ako! Sino bang ulang ng basa? Sa susunod punta tayo sa banda doon. Sa medyo malalim para makaligo tayo. Sige, sabihan ko sila Carlo at Mami tapos mag-picnic tayo doon. Alam mo, matagal ko nang nakikita tong bahay niyo eh. Dumadaan kami sa harap ng mga kaibigan ko kapag galing sa school. Gandang-ganda ako sa bahay niyo. Sabi ko sana makapasok ako sa bahay na yon. 11 years later, sino bang mag-aakala na matutupad ang pangarap ko? Hindi lang basta nakapasok. Doon na rin ako nakatira ngayon. Nasa Maynila pa ako ng mga panahon na yon. Ay, ang sarap magtampisaw dito, no? Pero baka magkasakit na tayo dahil basa ng damit natin. Para makapagpalit... Ay! Jobel! Nang mga sandaling iyon ay hinahanap ko na silang dalawa. Pagkaalis ni Tito Melchor ay pinasundan sa akin ni Mami sila Kuya dahil pasado 5:00 na ng hapon. Sa kalalakad ko ay narinig ko ang boses ng dalawa. Nagtatawanan. Nang makarating ako sa ilog ay doon ko sila nakita. Tatawagin ko na lang si Jobel nang bigla itong madulas pero agad na alalayan ni Kuya. Nakaramdam ako ng labis na selos nang matagal nagtitigan ng dalawa hanggang sa binuhat ni Kuya si Jobel at binaba na sa gilid ng ilog. Salamat. Ayos ka lang ba? Oo, nadulas lang naman ako ng konti. Kuya, Jobel, malapit ng dumilim. Umuwi na daw kayo. Nakaalis na ba siya? Oo, wala na. Tara na. Sige na, susunod na kami. Muling kumirot ang puso ko nang makitang hinawakan ni Kuya ang kamay ni Jobel saka naglakad palapit sa akin. Doon ako tumalikod at pinigilan ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. Nakaramdam ako ng matinding selos at inggit. Lahat na lang sinakripisyo ko para kay Kuya. Lahat na lang sa kanya napupunta. Minsan lang ako umibig. Pati ba naman si Jobel? Isang gabing bilog na naman ang buwan, sa kalagitnaan ng pagtulog ay nagising si Jobel. Ayon sa kanya, naalimpungatan daw siya matapos marinig ang malakas na kalabog sa pader. Nang mga panahon na yon, wala akong kamalay-malay dahil tulog na ako sa kwarto. Gayon din si Mami. Bumangon si Jobel at lumabas ng silid kung saan mas malakas niyang narinig ang kalabog na yun. Lumingon siya sa magkabilang side ng hallway hanggang sa dalhin siya ng tunog na yun sa may kusina. Ano ba yun? Kanina ko pa naririnig. Naglakad pa ulit siya hanggang sa mapahinto sa tapat ng isang pader. Dinikit pa daw ni Jobel ang tenga niya at nakumpirma na doon sa loob galing ang naririnig na ingay. Hanggang sa nagulat siya dahil sa hindi sinasadyang maitulak iyon kung saan bumungad ang sekretong pinto at isang hagdan pababa. Anong meron dito? May narinig siyang tila angil mula sa loob. Lakas loob na bumaba si Jobel sa hagdan na yun hanggang sa unti-unting lumalakas ang tunog na naririnig niya. Lalong napakunotno siya nang sunod niyang marinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Umiiyak ito. Nararamdaman ni Jobel ang paghihirap sa bawat tunog ng iyak nito.
Jubel, Ay, Manang! anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat narito. Madaling hinila ni Manang Vera si Jubel palabas at inayos ng maigi ang pagkakasarado ng secret door. Pagkatapos ay hinila ulit nito si Jubel sa isang sulok, saka lumingon mula sa paligid at siniguro na walang tao. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo dapat nakita yon. Nagising po kasi ako dun sa lumalagabog eh. Ano po bang meron dun? Bakit may naririnig akong umaangil? Ganun ang narinig kong boses ng aswang na sumalakay sa akin. Wala kang narinig, Jubel. Bukas ng umaga, magkunwari kang walang narinig. Mabait si Ma'am Regina at ang mga anak niya. Pero may lihim ang pamilya na to na baka hindi mo kayang matanggap. Kung hindi buo ang loob mo, mas makakabuti na umalis ka na lang. Hindi ko kayo maintindihan. Basta sundin mo ang sinabi ko. Kung gusto mong magtagal dito, matuto kang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan at lumayo ka kay Sir Calvin kung ayaw mong magsisi sa huli. Pero Manang... Hindi rin tayo nagkausap ngayong gabi. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Dahil sa nangyari ay mas lalong hindi natahimik si Jubel. Gabi-gabi ay iniisip niya ang sinabi ni Manang Vera. Nakiramdam daw siya sa mga sunod na araw, pero wala namang kakaiba siyang nakita. Naghinala na si Jubel na aswang kami o may alaga kaming aswang. Pero nawala ang hinala na yon nang makita niyang kumain kaming lahat ng normal na pagkain. Jubel, ayos ka lang ba? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Po? Ay, hindi po. Ayos lang. Inaantok pa po ako, kaya natutulala ako. Baka naman may dinaramdam ka. Wala po, promise. Nga pala, nakuha na namin yung ibang mga gamit na naiwan mo sa club. Pasensya ka na kung medyo natagalan. Nahirapang hanapin ng inupahan naming tao yung mga gamit mo. Tinago nila sa bodega eh. Kumusta na daw doon? Palugi na. Marami na daw mga customers ang hindi na bumalik at natakot na. Baka lumabas sa media ang nangyaring gulo. Yung mga kasama mo doon na biktima rin na kagaya mo. Nakawala na rin daw sila ng gabing magkagulo doon sa club. Hindi pa rin ako makapaniwala na basta na lang babagsak si Tiago sa isang iglap. Sa dami ng koneksyon niya sa malalaking tao mula sa politika na regular customer ng club na yon. Kung babalikan kong nakaraan, napaka-imposible na pabagsakin ang gaya niya. Walang mahirap kapag ang Diyos ang kumilos. Illegal ang ginagawa nila. Kidnapping, human trafficking. Mabuti na rin yun kasi naman mas lalong dumami ang biktima nila. Anyway, let's change the topic. Dahil may maganda akong ibabalita sa iyo, Jubel. Pumasa ka sa entrance exam sa university. Anytime. Pwede ka na makapag-enroll. Talaga? Makakapag-aral na ulit ako? Oo. Kaya mamaya rin, mga 10:00 ng umaga, pupunta tayo sa university para mag-enroll ka. Ninang, thank you po. Ano bang salamat? Ikaw naman ang nagpasa ng exam mo. Sa suporta po, sa lahat ng tulong niyo. Lalo na dahil sa niligtas niyo po ako mula kay Tiago. Ito yung buhay na dapat noon mo pa naranasan kung hindi dahil sa tiyahin mo. Pero hindi pa huli. Dahil nasa iyo na ang lahat ng oras mula ngayon. Anong plano mo kapag nakatapos ka? Gusto mo magtrabaho sa kumpanya? Oo naman. Kung papayag ba kayo at papasa ako sa standard niyo. Matalino ka. Madali ka matuto. Naniniwala ako na malalagpasan mo pa ang expectation mo. Ma'am Regina, narito na po sila. Sige, papasukin mo sila sa loob. Opo. Tapusin mo yung kinakain mo, Jubel, ha? Mauna na kami at may kailangan pa kaming gawin. Sige po. Mga anak, halina kayo. Sinundan kami ng tingin ni Jubel hanggang sa makalabas kami ng bahay. Mula doon ay dumiretso kami sa loob ng isang maliit na bodega sa likod ng bahay. Bahagyang malayo mula sa mansyon. Nang muli akong lumingon,
nakita ko si Jobel na nakasunod ng tingin sa amin. Nakita niya ang mga taong dumating na pinapasok ni Mommy sa loob. Nakatingin si Jobel, kuya. Hindi ko alam kung matatanggap ako ni Jobel kapag nalaman niya ang totoo. Kaya nga natin ginagawa ito para makalaya ka sa sumpa, anak. Nagawa natin ito kay Carlo. Magagawa din natin sa'yo. Biglang bumalikwas ng bangon si Jobel. Nanginginig ang mga kamay sa takot habang halos kapusin ng hininga na para bang napakalayo ng kanyang tinakbo. Ang kwento niya sa akin habang ginagawa ko ang liham na to, nang panahon na yon ay bigla daw niyang napanaginipan ng aksidente na nangyari sa kanila. Nang mahimas-masanay sa kapalang napagtanto ni Jobel na naroon siya sa kwarto. Huminga siya ng malalim at bumaba sa kama para lumabas sa kusina at kumuha ng tubig. Ako to. Ano ka ba naman? Ba't nanggugulat ka? Sorry. Sakto kasi. Dumaan ako nung narinig kitang sumigaw. Kakatok pa lang sana ako nung binuksan mo ang pinto. Okay ka lang ba? Oo, ayos lang. Kukuha lang sana ako ng tubig sa kusina. Halika, samahan na kita. Nagpunta ang dalawa sa kusina. Si Kuya pa daw ang nagsali ng tubig sa baso ni Jobel. Pagkatapos ay sumandal sila sa kitchen counter. Parehong tahimik ang dalawa at parang kapwa nakikiramdam. Hanggang sa lumingon si Kuya kay Jobel na nauna nang humarap sa kanya. Pagkatapos ay tinitigan siya at marahan hinaplos ang mukha, lalo na ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Kuya ang kamay ni Jobel at hinalikan sa palad. Nararamdaman ko. Sinasabi ng isip ko na mag-ingat daw ako sa'yo. Pero kapag kasama kita, dun ko mas ramdam na ligtas ako. Ganun din ako. Hindi ko dapat nilalapit ang sarili ko sa'yo dahil sa sakit ko, pero hindi ko mapigilan, Jobel. Mahal na yata kita. Hindi ako bagay sa'yo, Calvin. Disenteng lalaki ka. Hindi na babagay sa babaeng gaya ko. Bakit? Dahil sa nakaraan mo na hindi mo naman pinili at ginusto? Pero hindi nun maaalis ang katotohanan na kung sino-sino ng lalaki ang dumaan sa buhay ko. Wala naman akong pakialam dun eh. Mas maraming babae ang nararapat sa'yo. Huwag mong diktahan. Huwag mong diktahan kung ano ang dapat kong maramdaman. Mula sa pinagtataguan ko, nakita ko na lang na nagpaubaya si Jobel nung halikan siya ni Kuya sa labi. Yumakap siya sa liig ng kapatid ko at tumugo ng halik. Sobrang sakit na kailangan ko pang masaksihan yun, Madam Venus. Nakaramdam ako ng matinding selos ng mga sandaling yun. Nang makaramdam ako ng galit at inggit kay Kuya, simula nang maging aswang si Kuya, siya na ang naging priority ni Mommy. Lahat ng kailangan niya binibigay. Habang ako naman, nagpapakapanganay sa aming magkapatid. Hindi ko matanggap na pati sa babaeng mahal ko, siya pa rin ang pinili. Biglang umatras ang dalawa nang mula sa basag na salamin ng bintana ay pumasok ang aswang na naunang sumalakay kay Jobel. Si Tito Melchor. Hinila ni Calvin si Jobel at tinago sa likod nito. Nagmadali naman ako at kinuha ang baril na palagi naming ginagamit pang depensa sa aswang na mula pa sa isang magaling na albularyo. Pagkatapos ay tinuto ko yun kay Tito Melchor. Anong ginagawa mo dito? Narito ko para wasakin ang buhay ng babaeng yan. Ilang beses ba namin kailangan sabihin sa'yo na huwag kang makialam sa buhay namin? Isa siyang malaking banta sa pamilya natin. Mas mabuti pang mamatay siya ngayon na at mapakinabangan. Pamilya niyo lang. Kahit kailan hindi ako napabilang sa pamilya niyo na pumapatay ng mga inosenteng tao. At huwag mo na ulit tatangkay na saktan siya. Isa kang hangal! Hanggang ngayon ay pinagtatanggol mo pa rin ang babaeng yan! At hanggang ngayon, bumabalik ka pa rin dito kahit ilang beses na naming sinabi na lubayan mo kami. Hindi ako hito hanggat may isa sa pamilya natin ang hindi paswang. Mas magiging makapangyarihan tayo
Lahat sila luluhod at matatakot sa atin. Makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Ang kailangan ko ay tahimik na buhay. Hindi ko kailangang lumuhod at katakutan ako ng tao. Ang tanging gusto ko lang ay normal na buhay. Kaya wag na wag mong gagalawin ang nanay at kapatid ko. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Agad akong nakaramdam ng guilt, Madam Venus, dahil ang hindi alam ni Kuya at Mami, ilang araw nang nakakalipas dahil sa matinding selos ko kay Kuya. Nakipagkasundo ako kay Tito. Isang bagay na labis kong pinagsisihan na hindi ko dapat ginawa dahil lang sa selos ko sa kapatid ko. Ang kapatid ko na sa kabila ng katauhan niyang aswang, hayon at pinoprotektahan ako. Ikaw, babae, hindi mo ba alam na itong lalaking gusto mo ay kagaya ko? Isang aswang! Tumahimik ka, Tito! Bakit? Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at nagbago agad ang tono mo? Ha, Carlo? Samantalang noong huling nag-usap tayo sa opisina ko, puno ka ng kumpiyansa matapos natin magkasundo. Pumunta ka sa opisina niya? Bakit? Kuya, I'm sorry. Magpapaliwanag ako. Bakit hindi mo masabi ang totoo ngayon? Ha, Carlo? Na pinagkanulo mo ang sarili mong kapatid para lang sa babaeng yan. Umaatras na ako sa usapan. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko. Anong nangyayari dito? Aha! Mabuti at tumating ka. Mas mabuting marinig mo ang ginawa ng pinakamamahal mong bunso. Tito, nakikiusap ako sa'yo. Tama na! Nakipagkasundo lang naman itong anak mo sa akin. Kapalit ng pagpapayag niyang maging ganap na swang. Pinapapatay niya sa akin si Calvin nang sa ganon ay makuha niya si Jubel. Carlo! Totoo ba yon? I'm sorry, Mami. Hindi ko rin alam ang iniisip ko ng mga panahon na yon. Bulag na bulag ako sa selos. Gusto ko si Jubel pero si Kuya ang gusto niya. At ikaw naman, sinamantala mo na magulo ang utak ng kapatid ko. Hindi mo ako mapapatay. Kaya ako narito para tuparin ang usapan natin. Dahil hindi ako alis dito hanggat hindi ko kayo nagagawang aswang. What? Nagulat ako nang bumaling sa akin si Tito Melchor at tinalon ako. Nagpaputok ako ng baril ng 2 beses pero hindi ito tinamaan. Mabilis akong tumakbo palayo at halos mag-dive sa likod ng sofa. Hindi ako nilapitan ng aswang dahil nakita ko na lang na nagbago na ng anyo si Kuya. Sa harapan ni Jubel ay nagpalit ito ng katauhan at hinarang ang sarili mula sa akin. Calvin! Kuya! Mamamatay ka nga! Huwag na huwag mong gagalawin ang kahit sino sa pamilya ko! Nang tumingin ako kay Kuya, nakita ko na lang na sinaksak niya ng matalas na kuko si Tito Melchor sa tiyan. Habang si Tito naman ay malalim na nasaksak ng kuko nito sa balikat ni Kuya. Doon ako nagmadaling kumilos at malapitan kong binaril si Tito saka ito tinamaan sa dibdib. Matapos yun ay sinuot ni Mami ang isang kwintas na mabisang panlaban sa aswang na may pendant na mutya. May orasyon ito at siyak na malaki ang magiging pinsala sa mga aswang na magsusuot nito. Calvin! Biglang binunot ng 2 aswang ang kuko nila sa katawan ng bawat isa. Kahit nangihina ay nagawa pa ring makatakas ni Tito Melchor pero hindi ko na siya hinabol. Dahil ng mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ni Kuya. Tumakbo si Jubel palapit kay Kuya pero mabilis itong umatras. Huwag! Huwag mo akong lalapitan! Calvin! Hindi ako kaaway. Kakampi mo ako! Anak, panahon na para malaman ni Jubel ang totoo. Hindi! Hindi! Jubel! Sandali lang!
Iha, pakasaktan ka niya. Bukod sa amin, hindi madalas nakikilala ni Calvin ang mga tao sa paligid niya. Kapag nasaan yung aswang siya, nakita mo naman ang ginawa niya kay Melchor kanina. Violente siya. Masasaktan ka niya o baka makagat ka. Hindi ako naniniwala. Kilala ko na si Calvin. Mabait siya. At alam ko na hindi niya ako sasaktan. Calvin! Naiyak si Jobel nang tumakbo si kuya sa pinakasulok na para bang takot na takot ito. Dahan-dahan pumasok si Jobel. Sinubukan ko siyang pigilan pero nagpatuloy pa rin ito sa paglapit. Hanggang sa abot kamay na lang ni Jobel si kuya. Calvin! Kuya! Huwag mo! Ayos lang ako. Nakahinga kami ng maluwag nang makitang hindi naman sinakta ni kuya si Jobel. Matapos nitong iangat ang kamay para sana hawakan pero nagalit si kuya at nagtangka na sumugod. Sa halip na matakot, umupo pa si Jobel sa carpet at umiiyak nang umiti sa kapatid ko. Habang kami ni Mami at Manang Vera ay tahimik na nagmamasid sa likod. Calvin, hindi mo kailangang umiwas sa akin. Ito ang sakit na sinasabi ko sa'yo. Isang sakit na kahit kailan ay walang lunas. Pinanganak ako na isang aswang dahil sinumpa ang pamilya namin. Kung ang isang babaeng gaya ko na sa kabila ng nakaraan ko ay tinanggap mo, sa tingin mo ba, hindi ko matatanggap na ganyan ka? Ibang sitwasyon mo, iba sa akin. Aswang ako, Jobel. Huwag mo rin akong diktahan sa kung anong dapat kong maramdaman, Calvin. Mahal kita. Mahal kita sa kabila ng totoong katauhan mo. Dahan-dahang inangat ni Jobel ang kamay at nilapit kay kuya. Bahagya pa siyang nagulat nang sinubukan ni kuya na iiwas ang ulo nito. Pero hindi nagpatinag si Jobel. Sa halip ay hindi siya huminto hanggat hindi nahahawakan si kuya. Hanggang sa wakas ay dumampi na ang palad niya sa ulo nito pagkatapos ay hinaplos iyon. Naniniwala ako sa iyo. Alam ko na hindi mo ako sasaktan. Mahal na mahal din kita, Jobel. Pero natatakot ako. Kung ganoon, hayaan mong dalawa nating harapin ang takot na nararamdaman natin. Hanggang sa mawala yun at tuluyan nating mahanap ang kapayapaan. Tayong dalawa, Calvin. Magkasama tayo. Napangiti si Jobel nang sa wakas ay hawakan ni kuya ang kamay niya. Hindi ito nag-aksaya ng oras at mabilis lumapit at walang takot na niyakap ang kapatid ko. Maya-maya nang tuluyang kumalma si kuya, unti-unting bumalik sa dati ang anyo niya. Bigla kong iniwas ang tingin ko nang halikan nilang dalawa ang isa't isa. Doon ako lumabas ng kwarto at tuluyang umalis. Paano mo nagawa yun sa kapatid mo? I'm sorry, Mommy. Alam mo bang hirap na dinanas ko para lang maisalba ka at hindi maging kagaya ng kuya mo? Lahat ng simbahan pinuntahan ko. Lahat ng pastor pinagdasal ka. Lahat ng klase ritual ginawa na ng mga albularyo para lang maging normal ka. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya nang hindi ka maging aswang nung sumapit ka ng 18 years old. Dahil sa wakas, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Kahit isa sa anak ko, makaligtas sa sumpang yan. At pagkatapos, pupunta ka sa demonyo nyo para makipagkasundo at isasakripisyo mo ang sarili mo. Hindi ka pa ba natuto sa nakita mo paghihirap ng kapatid mo sa tuwing nagiging aswang siya? Ma, calm down. Patawarin mo ako, Mami. Magulo yung isip ko noon. Nabulag ako ng selos ko kay Kuya. Mula kasi nang maging ganap na aswang siya eh. Sa kanya na halos umiikot ang mundo mo. Ako ang sumalo. Lahat ng dapat na responsibilidad niya. Lahat ng gusto niya pinagbibigyan mo. Samantalang ako, hindi ko magawang umalis at magbakasyon sa ibang bansa. Dahil kailangan kong magbantay kay Kuya. Dumating si Jobel. Minahal ko siya. Tapos pati siya.
Si kuya pa rin ang gusto. Ang buong akala ko na iintindihan mong sitwasyon natin. Wala akong paborito at pantay ang pagmamahal ko sa inyong dalawa. Patawarin mo ako kung nagkulang man ako sa inyo. Pero anak, sana maintindihan mo na sa'yo ko binigay ang lahat ng responsibilidad na dapat sa kuya mo dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Maraming salamat, Carlo. Dahil kahit kailan, hindi mo ko iniwan. I'm sorry. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Sorry, kuya. Para akong bata na umiyak sa mga bisig ng kuya ko matapos niya akong yakapin. Sising-sisi ako sa nagawa ko. Mabuti na lang at malakas si kuya at magaling makipaglaban. Kung nagtagumpay si Tito Melchor at napatay ang kapatid ko, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Pasensya ka na, Carlo. Dahil hindi gaya ng inaasahan mong pagmamahal ang kaya kong maibigay sa'yo. Ayos lang. Okay na sa akin. Okay na ako. Ngayong tanggap ko na. Basta makita ko na masaya si kuya. At tanggap mo siya. Anak, hindi ko man palaging nasasabi sa'yo. Pero wag mong kalilimutan na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong magkapatid. At nagpapasalamat ako dahil ikaw ang katuwang ko sa pagharap natin sa problema. Salamat, Mami. Sorry po ulit sa mga nagawa ko. Hindi ko na po uulitin. Total din naman at nalaman mo na ang totoo, Jobel. May kailangan din akong sabihin sa'yo. Ano po yan? Hindi totoo na best friend ko ang nanay mo at ninang mo ko. Ang totoo ay hindi kami talaga magkakilala. Nakilala ko lang siya noong gabi na maaksidente kayo. Hindi si Melchor, ang aswang na nakita niyo noon sa daan at iniwasan ng tatay mo. Ako ang aswang na yun, Jobel. Nakalabas ako ng basement kung saan ako palaging kinukulong at kinakadena nila mami sa tuwing kabilugan ng buwan. At nagiging aswang ako. Nagbibiro ba kayo? Totoong sinasabi nila. Kaya namin kayo nailigtas ng gabing iyon. Dahil naroon din kami ni Mami. Hinahabol namin si Kuya. At nakita namin na nangyari. Kaya nadala namin kagad kayo sa ospital. Bago malagutan ng hininga si Leticia, sinabi niya sa akin na tulungan ka namin at huwag kang pabayaan. Kaya ka namin hinanap ng 10 taon para tuparin ang pangako ko sa nanay mo. Bakit kayo nagsinungaling sa akin? I'm so sorry, Iha. Hindi namin masabi sa iyo ang katotohanan dahil hindi madali. Ayaw naming matakot ka. Babalik na po muna ako sa kwarto ko. Jobel, sandali lang. Jobel! Anak, hayaan na muna natin siya. Marami nang nangyari ngayong gabi. Hayaan natin siyang maproseso ng isip niya ang lahat at makapagpahinga. Baka umalis siya, ma. Baka hindi niya ako mapatawad at iwan niya ako. Hindi siya aalis. Magtiwala ka sa kanya. Sige na. Kailangan mo rin ng pahinga. Tama si Mami. Bigyan muna natin ng oras si Jobel na makapag-isip. Lumipas ang maghapon. Ayon kay kuya ay halos maghapon ding hindi lumabas ng kwarto si Jobel. Dahil doon ay tuluyan na kaming nagalala. Papunta na sana ako sa kwarto nito pero pinigilan ako ni kuya. Ako nang kakausap sa kanya. Sigurado ka ba? Oo. Mula nang dumating siya dito, alam naman natin na darating ang araw na to. Sige. Dito lang ako sa may pinto. Para kung may kailangan ka, madali ako makakapasok. Salamat, Tol.
Binuksan ni Kuya ang pinto ng kwarto ni Jubel gamit ang duplicate key. Naabutan niyang nakaupo ito sa hamba ng bintana habang nakatanaw sa labas. Tumingin daw sa kanya si Jubel na mugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Pwede na ba tayo mag-usap? Anong kailangan mo? I'm sorry. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo. Walang kapatawaran yon. Dahil buhay ng mga magulang mo nawala sa'yo. Alam mo bang galit na galit ako sa taong Daylan kung bakit ako naulila? Kung hindi dahil sa aksidente na yon, buhay pa sana ang mga magulang ko. Baka hindi ako niloko ni Chalagring at ibinigay sa sindikato. Alam ko. Patawan mo sana ako, Jubel. Gusto kong magalit ng gusto sa'yo. Gusto kitang isumpa. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Mapatawad mo lang ako. Huwag mo lang akong iiwan, Jubel. Lahat gagawin mo? Calvin, kahit ano pang gawin mo, hindi na maibabalik ang buhay ng mga magulang ko. Hindi na maibabalik na ng lahat ng nawala sa akin sa 10 taon na nakalipas. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magalit sa'yo. Ano ulit ang sabi mo? Buong araw akong nag-isip. Tinapa ko nararamdaman ko. Pero sa halip na galit, pangunawa at pagpapatawad ang meron sa puso ko. Dahil yun ang tinuro sa akin ng nanay at tatay ko. Ang maging mapagpatawad. Dahil ang galit ang nagbibigay daan sa kasamaan at ayokong maging ganon. 10 taon na ang ninakaw ni Tiago at Chalagring sa buhay ko. Ayoko nang sayangin ang mga susunod na taon ng buhay ko para mabuhay sa galit. I'm sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Jubel. Hindi ko sinasadya. Alam ng Diyos. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari noon. Bumaba si Jubel at nilapitan si Kuya. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at pinunasan ang luha nito. Pagkatapos ay hinilikan nila sa labi ang isa't isa ng matagal. Pinapatawad na kita. Salamat. Napangiti ako nang makitang nagkaayos na sila, Madam Venus. Kahit nabiguman ako sa pag-ibig ko kay Jubel, masaya pa rin ako na makitang masaya si Kuya. Bukod doon, nagkaroon na ng isa pang miyembro ang pamilya namin. Maluwag sa loob ko nang ngumiti. Saka nilawagan ng pinto at sumilip ako doon. Jubel, ako rin. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Kalimutan na natin lahat yon. Dahil sa pagkakaayos naming lahat, ay naganda si Mommy ng masarap na hapunan para sa amin. Sabay-sabay kaming kumaing 4. Masayang nagtatawanan hanggang sa nauwi sa kasalang usapan. Jubel, ngayong alam mo na ang totoong pagkatao ni Calvin. Sigurado ka ba na handa ka magpakasal sa kanya? Opo, Pero malaki ang posibilidad na aswang din ang magiging anak niyo. nakahanda po ako sa lahat, tita. Pero naniniwala rin po ako na makakalaya si Calvin sa sumpa na to. Isang bagay pang natutunan ko kay nanay. Palagi niyang sinasabi sa akin na mas makapangyarihan ang Diyos. Na nakikinig siya sa mga dasal sa kanya. At sabi pa nga ni nanay sa akin, sa tuwing nagdadasal daw tayo ng mataimtim, natatakot na agad ang mga demonyo sa paligid natin. Tama. Naniniwala ako sa sinabi mo. Teka lang, nasaan pala si Manang Vera? Arang kanina ko pang hindi nakikita. May tatanong sana ako eh. Parang nakita ko na lumabas sa likod bahay. Sandali, tatawagin ko. Nasamaan na kita.
Nagpunta kami sa likod ng bahay kung saan matatagpuan ang dirty kitchen, laundry area at staff quarters. Ngunit kakatok pa lang sana kami sa pinto ng kwarto ni Manang Vera nang aksidente kong maitulak yon at bumukas ang pinto. Nagkatinginan kami ni Jobel dahil nakita naming nakadikit sa dingding ang picture ng Lolo Arnaldo ko. Sa ibaba ng larawan ni Lolo ay ang picture ng mga anak niya at sa ibaba noon ay ang picture naman naming mga apo. Anong ginagawa niyo dito? Manang, ano to? Bakit nandito lahat ng pictures namin? Lumabas na kayo! Hindi. Ipaliwanag mo kung anong nangyayari dito. Tsaka ano ito? Bakit may mga manika, langis at mga tuyong mga sanga dito? Ano ka ba? Mangkukulam o hindi kaya'y mambabarang. 12 anyos pa lang ako nang minsan na akong nakakita ng mga ganito. Sabi ni nanay, mambabarang daw ang tawag sa kanila. Umalis na sabi kayo! Pamamahay namin to. Kaya wala kang karapatan na itaboy mo ako dito. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ka may larawan ng buong angka namin? Dahil sa malaking atraso ng Lolo Arnaldo mo sa akin, siya ang dahilan kung bakit aswang ang buong angkan nyo. Dahil ako ang nagbigay ng sumpa sa lolo mo. At 10 ng kanyang angkan para maging aswang. Sabay-sabay kaming napalingon nang marinig ang nakakatakot na alulong ng aso mula sa labas. Hindi lang isa, kung hindi sabay-sabay na umaalulong ang mga aso. Nanayo ang mga balahibo ko sa takot. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng malamig na hangin. Lilawin mo ang sinasabi niyo, Manang. Dalaga pa lang ako, ay nanilbihan na ako sa pamilya ng lolo mo. May asawa at anak na siya noon. Pero isang gabi, pumasok siya sa silid ko at pinagsamantalahan ako. Hindi lang isang beses kung hindi pa ulit-ulit niya akong binaboy sa tuwing wala sa bahay ang asawa niya. Lalayas na dapat ako. Pero nahuli niya ako at nagbanta na papatayin daw ang pamilya ko kapag umalis ako. Hanggang sa nabuntis ako at nang malaman niya yun ay pilit niyang pinalaglag ang bata. Doon ako nagalit ng husto dahil dinamay niya ang walang muwang kong anak. Kung ganon, isa kayong mangkukulam. Oo. Nagmula sa Siquijor ang aming angkan na mula sa mga sinaunang mangkukulam noong panahon pa lamang ng mga Kastila. Hindi kami nananakit, pero ang ginawa ng lolo mo sa akin ay walang kapatawaran. Kaya sinumpa mo si Lolo Arnaldo? Calvin! Anak! Bigla kaming tumakbo palabas ng kwarto hanggang sa napahinto ako at napatingala sa langit. Ang eclipse. Ang gabing yon ang pagsasanib ng buwan at araw. Ngayon din ang ika-100 kaarawan ni Lolo Arnaldo. Nang tumingin ako sa labas ng bakuran namin, naroon ang mga kamag-anak namin na aswang na hindi sumusugod at tila nakabantay lang. Si Kuya. Calvin! Bago pa kami makalapit sa pinto papasok ng bahay, bigla nang bumukas iyon at tumakbo si Kuya. Sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon ng eclipse, ay mas lalong malakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Mas lalo nilang gustong kumain ng tao. At ito rin ang gabi na inaabangan ni Tito Melchor para gawin kaming aswang ni Mami. Agad kong hinabol si Kuya at tinalunan siya, kaya gumulong kami sa damuhan. Kuya, ako ito si Carlo. Lumabang ka. Labanan mo yan. Anak, pakiusap. Tulungan mo kami. Lumaban ka dahil hindi kami sumusuko sa'yo. Manang, tulungan mo ko. Dali natin siya sa warehouse. Nagtulong kaming lahat sa pagdala kay Kuya. Mas malakas siya ngayon at halos tumalsik kaming lahat sa tuwing pumipigla siya. Nang makapasok sa loob kung saan ang nagsisilbing prayer room, ay agad naming pinaluhod si Kuya sa harap ng krus. Umiiyak si Jobel na lumuhod sa harap ni Kuya at hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi habang hawak namin siya ni Mami sa magkabilang braso. Calvin! Makinig ka sa akin! Tumingin ka sa akin! Alam ko na naririnig mo ko. Alam ko na naiintindihan mo ko. Sabayan mo ako ng dasal. Magtiwala ka. Walang imposible sa Diyos.
Di ba ikaw ang nagturo sa akin noon? Patayin niyo na lang ako! Calvin! Sabayan mo ako. Magdasal tayo. Our Father in heaven. Hallowed be your name. Your name. Your Your kingdom come. kingdom come. Your Your will be done on on earth earth as it is as it is in in heaven. heaven. Panginoon, layain niyo po ako sa sumpang ito. Hirap na ako! Maya-maya ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Nabitiwan ko si kuya at napahiga. Biglang nanikip ang dibdib ko at nanakit ang buong kalamnan ko. Pinagpawisan ako ng malamig at nakaramdam ako ng matinding init. Hanggang sa nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Anak! Anak, Carlo! Anong nangyayari? Panginoon ko, tulungan niyo po kami! Mami! Hindi! Hindi ako makahinga! Nanlaki ang mga mata ko na makitang humahaba ang aking mga kuko sa kamay. Naramdaman ko na unti-unting humahaba ang mga ngipin ko at nagiging pangil. Muli akong nakaramdam ng matinding uhaw at gutom. Maya-maya, umangil ako na gaya ng isang aswang. Tama na! Manang Vera, nakikiusap po ako. Alam ko na malaki ang kasalanan ng lolo nila sa inyo. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo. Ganyan ang naranasan ko sa kamay ng hindi mabilang ng iba't ibang lalaki. Nasapilitang gumamit sa akin ng halos gabi-gabi sa loob ng 10 taon. Alam kong wala yung kapatawaran. Pero walang kinalaman si Calvin at Carlo sa kasalanan ng lolo nila. Wala po silang kasalanan sa inyo. Ikaw, Manang. Ikaw ang nagbigay ng sumpa sa kanila. Patawarin niyo ako. Bulag na bulag ako sa galit. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay mabigyan ng katarungan ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Noong mga sandaling iyon matapos kong magpalit ng anyo bilang aswang, ay nawalan daw ako ng malay. Umiyak na niyakap ako ni Mami habang si Kuya ay hinang-hina na nakalupaypay sa sahig. Nagmamakaawa ko sa iyo, Manang Vera. Kahit ako na lang ang sumalo ng sumpa, kung talaga hindi mo kaya magpatawad, huwag lang ang mga anak ko. Nagmamakaawa ako. Palayain mo mga anak ko sa sumpa mo kay Lolo Arnaldo. Wala silang kasalanan. Maya-maya ay natigilan silang lahat nang gumapang si Calvin at humawak sa paanan ni Manang Vera. Tumingala ito na hilam sa luha ang mga mata. Kung ano man ang naging pagkakasala sa iyo ni Lolo Arnaldo, sa kanan niya at ng buong pamilya namin, ako nang humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na dinulot niya sa iyo. Patawarin mo kami, Manang Vera. Ilang taon, ilang dekada, mula sa lolo mo hanggang sa mga anak niya. Alam ko na alam nila ang ginawa sa akin ng ama nila. Pero wala ni isa ang may mabuting puso na lumapit sa akin upang magpakumbaba at hingin ng kapatawaran ko. May kinuha ito mula sa bulsa, larawan ni Calvin at Carlo. Sa likod nito ay may manikang itim at nakataling mga tuyong sanga. Kumuha ito ng kandila at sinindihan iyon, pagkatapos ay umusal ng dasal.
Inikot-ikot ni Manang Vera ang hawak nito sa paligid ng kandila. Maya-maya ay biglang sumigaw ang magkapatid. Calvin! Ang mga anak ko! Manang! Anong nangyayari sa kanila? Mula sa gabing to, natatapos ang sumpa sa buong angkanyo. Sa pagsikat ng araw, mabubuhay na kayo bilang normal na tao. Ngunit lahat ng miyembro ng angkanyo na pumatay at tumikim ng laman at dugo ng tao. Ngayong gabi, sa oras na maghiwalay ang buwan at araw, lahat sila maglalaho at magiging abo bilang kabayaran sa lahat ng buhay ng mga naging biktima nila. Matapos yun ay pareho daw kaming nawala ng malay ni Kuya. Kasunod nito ay narinig na lang nila ang malakas na pag-angil ng mga aswang na kamag-anak namin na nasa labas ng bakuran. Kaya daling tumakbo palabas sila Mami at pinagmasdan sa malayo ang mga aswang na galit na nakatingin sa kanila. Bakit hindi sila sumusugod? Pwede silang tumalon sa bakod kung gugustuhin nila. Dahil sa mga talisman at pangontra na nilagay ko sa buong bakuran, matagal ko nang alam na mangyayari ito. Dahil matagal ko nang plano na patayin ang buong angka nila sa araw ng eclipse kung saan na taon sa ika-100 kaarawan ni Arnaldo. Jobel, tulungan mo ako, bilis. Magpalingas ka na ng apoy. Malapit ang maghiwalay ang buwan at araw. Sumunod si Jobel at magkatulong sila ni Mami na sinunod ang sinabi ni Manang Vera. Habang siya naman ay nagmadaling pumunta sa kwarto. Maya-maya, nang bumalik ay dala na niya ang mga larawan ng buong angka ni Lolo, maliban sa picture namin nila Mami at Kuya. Sa unti-unting paghihiwalay muli ng buwan at araw, isa-isang sinunog ni Manang Vera ang mga larawan ng mga angka namin. Sa tuwing natutupok ng apoy ang larawan, ay nagiging abo ang mga ito, hanggang sa tuluyang maubos ang mga aswang. Tapos na ang lahat, Ma'am Regina. Malaya na ho kayo. Mami! I'm back! Ma, nandito na po si Carlo. Napangiti ako nang makita ang masaya at maaliwalas na mukha ni Mami. 1 taon na rin ang nakalipas mula nang matapos sa wakas ang madilim na bahagi ng buhay namin. Mula nang gabing bawiin ni Manang ang sumpa sa amin at maglaho na parang bula ang buong angka namin, hindi na muling naging aswang si Kuya kahit sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ako naman na naging aswang ng gabing yun ay hindi na natuloy pa at agad bumalik sa pagiging tao. Naku! Ang bunso ko! Namiss kita, anak! Tol, musta ang bakasyon mo sa Spain? Ang saya, Kuya. Balak kong bumalik sa susunod na taon. Gusto ko, kasama ko na kayo. Nasaan ang mga pasalubong namin? Nandun sa loob. Kumusta kayo dito? Eto, busy na sa pag-aayos ng kasal. Congratulations. Masaya ako para sa inyo. So, saan ang honeymoon? Bali, Indonesia. Tapos tutuloy kami ng New Zealand. Oh, kailangan may pamangkin ako pag uwi nyo. Anak ko, halina kayo sa loob at kanina pa nakahanda ang mesa. Ma'am, ihahain ko na ho bang pagkain? O sige, at tiyak gutom na itong mga bata. Matapos ang nangyari ng gabi ng eclipse, humingi rin ng tawad si Manang Vera sa amin. Pagkatapos ay saka nagpaalam na aalis. Pero hindi pumayag si Mami dahil para sa amin, miyembro na siya ng pamilya. Labis na saya ang naramdaman ko sa tuwing nakikita kong malaya na si Kuya Calvin mula sa pagiging aswang. Isang bagay na hindi ko inakala na magiging posible pala. Sa pagdating ni Jobel sa buhay namin, ang buong akala ko ay pagtupad lang ng pangako ni Mami ang dahilan kung bakit namin siya nakilala. Hindi pala. Dahil sa pagdating niya,
Nagkaroon ng dahilan si Kuya para mas lalong lumaban at lumalim ang pananampalataya niya. Matapos yon ay sinuko namin kay Jesus ang aming buhay at tinanggap siya bilang aming Diyos at tagapagligtas. Naging aktibo kami sa church at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng 5 anak si Kuya Calvin at Jobel. Lahat ay malusog at normal, habang ako naman ay nakakilala ng magandang dalaga sa church na kalaunan ay pinakasalan ko at kasama ko ring bumuo ng pamilya. Alam ko na hindi lahat ay maniniwala sa kwento ko. Ang iba, baka tumataas ang mga kilay. Pero isa lang ang alam kong totoo at tinuturo namin ni Kuya sa mga anak namin habang lumalaki. Forgiveness. Mahirap gawin, pero posible. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Bago ko tapusin ang liham na ito, ay iiwan ko sa inyo ang salitang ito mula sa Biblia na naway pagnilay-nilayan ninyo. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4 verse 32. Maraming salamat at naway may natutunan kayo sa aking kwento. Hanggang dito na lamang at more power sa Aswang Diaries. Mamahal, Carlo.